Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published by Billionario.com o news channel. Medyo negative effect ito ng pronouncement ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA, lalo na doon sa Meralco, yung systems loss na tatanggalin na. Power shock, title ng article, excuse me. Power shock, Meralco tanks 12% as Marcos reform rattles investors. Bumaba po ng 12% yung shares ng Meralco. Shares of Manila Electric Company sank more than 12% in intraday trading on Thursday as investors reacted to growing uncertainty over President Marcos Jr. proposal to remove the system loss charge from consumers' electricity bill. Meralco shares fell as much as 12.36% to an intraday low of 483 pesos before recovering slightly to trade 484. Basta bumaba. Laking pagbaba sa 12% mahigit. The sharp sell-off came a day after Meralco chairman Manuel V. Pangilinan warned that eliminating the system loss charge would impose costs that were too big for the power industry to absorb. So sabi ni Pangilinan, when you push electricity through the copper wires, there will be a resistance. The longer the lines are, the more the losses will be. So sabi niya, it is not a question of inefficiency, it is just the way it is. There is a cost to it. So the real question is, who bears the cost? Yan ang malaking problema ngayon sa pronouncement ng Pangulo. Magandang pakinggan, pinapalakpakan. May nabasa pang akong post tungkol kay Senator Zubiri. Nung narinig daw ni Senator Zubiri yung pronouncement ng Pangulo, natatanggalin na yung systems loss sa electric bill, napalakpak daw siya at humanga ng husto. Well, maganda nga naman pakinggan. Sino bang consumer? Halos lahat tayo consumer ng electricity. Mula nung nagkaisip ako, nagbabayad kami ng kuryente, nandyan na yung systems loss na yan eh. So napakagandang legacy ng Pangulo kung within his administration is matanggal na yung systems loss na yan. Papalakpakan ko rin siya. Kaya lang huwag muna ngayon. Kasi salita pa lang yan eh. Pag nangyari na, ayun, sasaluduhan ko pa. Sir, thank you so much. At least bago kayo malis, may maganda kayong nagawa. Marami, halos lahat matutuwa pag matuloy na ang systems loss ay hindi na isi-shoulder ng mga consumers katulad natin. Ang tanong, kaya ba niyang gawin? Una kong narinig na imposible. Tawag, bola lang yan. Si Congressman Edgar Erese, hindi siya naniniwala. Bakit? It's not feasible. Imposibleng mangyari. Ito pala, hindi pa plansado on the ground. Narinig ko si Energy Secretary Garin nung tinanong siya ng media tungkol dyan. Sabi niya, kakausapin pa namin ang mga stakeholders.
may mga post akong nababasa, I don't know how true, na pati mismo si Secretary Garin ng Department of Energy is nabigla sa ganong pronouncement ng Pangulo. So, tinatanong sa post na, sino ang nag-advise sa Pangulo na isama niya yun? Kasi nga magandang pakinggan. Gustong bumawi ng Pangulo yung, alam mo naman, yung rating niya is unstoppable. Negative na. They're hoping na makabawi. Ito, pambawi ito. Yung mga ganyang pronouncement. But ngayon, biruin mo yan, mga investors, ibig sabihin, winidraw yung shares nila. Kahit ako, kung ako ang investor sa Meralco, tatanggalin ang service loss charge, tapos Meralco na ang mag-shoulder, di maapektuhan yung ganansya ko. Ganyan lang mga negosyante. Profit driven. So, umaalma ang Meralco. How about yung mga cooperatives? Kakausapin pa daw nila. Kasi depende daw sa cooperative yan eh. May mga good performing cooperative, baka kaya nilang bayaran. Yung mga non-performing o yung mga nalulugi na cooperative, electric cooperative, paano? Kaya wala. Ngayon ko na na-realize, suntok sa buwan, itong napakagandang pangako ng Pangulo na tatanggalin na. Mayroon pang isang nag-comment, si Attorney Guanzon. Yan daw, systems loss charge na yun natatanggalin. Bill pala yan ni Senator Marcoleta. Kaya sabi na Attorney Guanzon, ninakaw pa ni BBM yung magandang idea ni Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atop, muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dang budget makapal guys. Nainay kamat. Dua po, dua. Ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero, makita nato nga nakaatop na gyud.
nga nakatop na gid ko. Nakailis na ko kuan atop nga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.